Sisirin natin ang kailalim-laliman ng Ormoc Bay sa Leyte kung saan madidiskubre ang ilang pilas ng ating kasaysayan. Tuwing maaliwalas ang panahon, ang ating mga karagatan, larawan ng kapayapaan. Ngunit sa kailalim-ilaliman, minumulto pa rin ito ng mga bangungot ng digmaan. Ang mga matatandang nakatira sa Ormoc City sa Leyte, nakatanim pa raw sa kanilang mga alaala ang mga pinalubog na barko ng gyera. We see all those bombing all the time because it was done during daytime. Boom! Boom! All the time. We saw all these Japanese warships, big ones, and all of them sank to the bombing of that American. Pero mas mamumulat ka ba kung ang binabalikan lang ng memorya, makikita na rin ng mata? It was very deep. Sa isang underwater expedition taong 2017 na pinangunahan ni Robert Kraft, isang American deep sea explorer, naglayag ang research vessel na RV Petrel sa pusod ng Ormoc Bay. Katuwang nila ang lokal na pamahalaan ng Ormoc, ang aktor at ngayoy Leyte 4th District Representative na si Richard Gomez. I'll show you right around here. The heart of the system is wow. all the satellite equipment is in here. Very high-tech yung barko, very expensive, no? May helicopter sa loob, may cinema sa loob, may swimming pool, tapos andun yung submarine. Ang misyon nila, makita ang isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng Amerika na lumubog sa Leyte, ang USS Cooper. Kapag din ng 200 feet, halos wala ka nang makita. May konting fear kasi at that depth, kung ano mangyari siya doon, goodbye ka na talaga. Hindi ko na-realize na ganun pala kalalim talaga yung Ormoc Bay until I got there. Yeah, so maybe... Is that a hatch right there? Oh, that That's one, where no? a man would go in. Ganda. Sa lalim na 620 feet, ito ang nakamamangha nilang nadiskubre. This is the wreck of the USS Cooper. Wow. Yeah, she's broken in half, and she's sitting upright on the seafloor. We've got the main guns, we've got the torpedo launchers, she's even got depth charges. Still loaded on the launchers. Really? Well, I don't want to get too close. May mga depth charges pa. Ang laman daw nun puro, no? Gunpowder. Baka sakaling dumikit yung submarine at gumalaw, posible na live pa yun at sumabog. Sa kaparehong taon, mas nilaliman pa ng team ang kanilang expedition. This is going to be the first time the ward has been seen in 73 years since she was sank. Sa lalim na 650 feet, nasisid nila ang natitirang piraso ng isa na namang barkong pandigma ng Amerika, ang USS Ward. We've done a number of these explorations to try to find sunken warships. So we try to do these both as really exciting examples of underwater archaeology and as tributes to the brave men that went down on these ships. Taong 1944 nung naganap ang Battle of Ormoc Bay, serye ng land and air battles sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Hapon. Mahalagang estratehiya ito ng Allied Forces sa pangunguna ni General Douglas MacArthur para pahinain naman ang puwersa ng Japan na sumakop noon sa probinsya ng Leyte. Ormoc was a very devastated place. Kasali na yun sa overall Battle of Leyte to liberate the Philippines from the Japanese. Bagamat nanalo sa Battle of Ormoc Bay ang Amerika, pinalubog naman ng mga Hapon ang apat sa mga barkong pandigma nila, kabilang na nga ang USS Cooper at USS Ward. Ang mga barkong pandigma na ginamit naman ng mga kalaban ng mga Amerikano noon, ang mga Hapon. Ang pangarap na masisid na mga miyembro ng Ormoc Scuba Divers Club. Gumagawa kami ng maraming dive plans. Umabot siya almost 3 months.
Hanggang sinisid na nila ang pusod ng Ormoc Bay. Matatagpuan pa kaya nila ang kanilang pakay? Sa lalim na 24 meters lang, ito ang bumungad sa kanila. I feel creepy kasi baka may makita kaming mga bones. Goosebumps. Ano ang nagpatindig ng kanilang mga balahibo? Patuloy ang pagsisid natin sa nakaraan at alamin kung meron bang plano rito ang lokal na pamahalaan ng Ormoc. Sa aming pagbabalik. Para mabigyang kasagutan kung meron bang makikitang mga barkong pandigma ng Japan sa Ormoc Bay, sumisid ang grupo ni Jerome. Pagbaba namin, ang dilim-dilim, walang makikita. At matapos ang higit kalahating oras na pagsisid sa lalim na 24 meters o halos 80 feet, ito ang kanilang natuklasan, tila bahagi ng barko na sa katagalan kinain na ng mga lumot. Marami siyang butas-butas, siguro sa tama na yan sa mga bala at saka sa mga kanyon. I feel creepy kasi baka may makita kaming mga bones or something. Pero yung nakita namin, yung ship na lang. Dito, nakita nila ang bahagi ng anti-aircraft gun na nakadikit sa katawan ng isang warship. In my own research, AAA gun are ginagamit sa German technology. And we all know that German and Japan that time is allies during the World War II. Ang nasisid nilang barko na nasa mahigit 7 dekada nang nakalubog sa tubig, pinaniniwalaang ang Japanese landing ship number 159 na ginamit noon ng Japanese Imperial Army para targetin ang mga kalaban nila sa ere. It's fulfilling na nakakating ka sa shipwreck na part ng Battle of Ormoc Bay. It's a bucket list unlock. Para po maisagawa ang isang underwater expedition, kailangan pong mag-ask ng pahintulot sa lokal na pamahalaan, sa PPA, which is the Philippine Ports Authority. Dapat isa kang expert na diver po. Ang nakuha ng video ni Jerome, ipinanood din namin kay Congressman Gomez. Ito yung wreck na medyo mababaw eh. Ganda, I'm amazed. Ito na talaga yung one of the last remaining na evidence ng war na malapit sa shore. I'm hoping that yung Divers Association at Tourism Office can work together and see if they can use this as a dive site. Dapat hindi galawin. Well, it's important for people to know na Ormoc Bay was once a historical site for the biggest naval battles in the Philippines. Ang ilang larawan ng isinagawang underwater exploration sa Ormoc Bay, idinisplay nila sa Ormoc City Museum. Nagpatayo na rin sila ng war graves o marker sa bahagi ng dagat kung saan lumubog ang mga barkong pandigma. Well, it is important malaman yung history ng isang bayan para naman makita ng how their forefathers fought for a society that they have become now. Sa mapang ito, makikita kung gaano karami ang mga barkong Hapon na ginamit laban sa puwersa ng Amerika noong panahon ng World War II. Marami sa kanila nasa kaibuturan pa rin ng ating mga karagatan. Sa alon na lang ibinubulong at ibinabaon ang madugo nating nakalipas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.